Sa probinsya po, problema po sa mga mamamayan doon, yung may mga may-ari ng lupain, malalaking lupain. Sapagkat sila po yung maangkin ng lupain nila, minana nila sa kanilang mga magulang, at mayroon silang mga tinatawag na deklarasyon. Subalit pagdating po sa agrarian, wala silang mapapatunay na kanila nga ang kanilang lupain, yung sukat, yung laki nito, maliban doon sa deklarasyon, wala silang may pakitang katibayan, kasulatan na sa kanila nga ibinigay ng gobyerno ang lupain yun. Kaya malaking problema ito. Kailangan pa nilang gumastos upang may sayos ang bagay na ito. Nakakalungkot isipin, sapagkat maraming umaangking Kristiyano, panay deklarasyon lamang, ngunit wala silang katibayan pagdating sa kanilang kaligtasan. Noong isang araw lang may nag-CI sa amin, isa rin siyang sundalo na nag-CI. Katagalan naming usapan, napunta kami sa pananampalataya sapagkat siya nagtanong sa akin, napansin niya, kaiba yung aking pananalita, ano ba kayo? Sabi niya, ako ay isang Kristiyano. Anong Kristiyano? Baptist, Reformed Baptist. Pagkatapos, marami na siyang sinasabi, may alam siya. Pero sabi ko sa kanya, paano nalamang ligtas ka? Wala siyang masabi. Basta sila nakikinig daw at pinatunayan pa niya yung aming katapat na kapitbahay, magkakapatid daw sila kay Eli Soriano. So marami silang kaalaman batay kay Eli, marami silang pinaniwalaan batay kay Eli, pero hindi batay sa banal na kasulatan. Kaya sayang po yung deklarasyon na yon na siya'y Kristiyano pero hindi niya hawak ang titulo. Kaya itong pag-aaral natin sa 1689, ito'y tulong sa atin upang malinawan natin ang kasulatan ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan at kung paano tayo dapat maligtas. Na ating napag-aralan na ang 1689 ay nagsimula po sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Now, alam ko po na tayo po ay nasa pang-anim na lesson ngayon. Nawa, yung ating pong napag-aralan, hindi natin nakalimutan mga kapatid. Sapagkat kailangan nating at least meron tayong kaalaman, meron tayong summary sa ating pinangangawakang doktrina. Kaya gusto ko magtanong, bago tayo manalangin, bakit inunan ng 1689 na ituro ang banal na kasulatan? Para saan ang banal na kasulatan? Sinong makakasagot? Para saan ang banal na kasulatan? Gabay? Well, ginagawa ng mga unbeliever yan. Lalagay nila sa dibdib yung Biblia bilang gabay. Pero ano ba talaga ang banal na kasulatan? Bakit ito inunang ituro sa atin? Okay, salita ng Diyos. Lahat nagsasabi, Biblia ay salita ng Diyos. Pero bakit inuna ang banal na kasulatan? Napag-aralan na natin to. Dahil ang banal na kasulatan lamang ang makapagtuturo sa atin ng lahat ng katotohanan. Yun ang dapat natin isipin. Ang summary natin sa Word of God, kaya mayroong banal na kasulatan upang malaman natin ang lahat ng katotohanan kaugnay sa ating kaligtasan, kaugnay sa ating mga responsibilidad sa Diyos, at kung sino ang Diyos. Yun ang dapat nating malaman. Hindi lang ito gabay. Nagiging gabay ito kung binabasa mo ito sapagkat tinuturuan ka ng banal kasulatan kung anong dapat mong gawin sa araw-araw. So hindi ito isang relihiyoso o tinatawag yung sabi-sabi. Hindi, yung relihiyo na na pagka pinatong ito, gagaling ang karamdaman mo. Superstitious belief. Marami pong mga taong ganyan, naglalagay sila ng Bible sa kanilang bahay para daw pampalayas ng demonyo. Yan po ay superstitious belief.
Ang Biblia po, pinasulat ng Diyos upang makilala natin ang lahat ng katotohanan. Walang ibang katotohanan maliban lang sa Diyos, sa banal na kasulatan. Ikalawa, ano ngayon ang tinuturo ng banal na kasulatan? Number one, kasunod ng banal na kasulatan. Ano ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan? Kalimutan natin pag-aaral natin. Ang Diyos at ang banal na Trinidad. Tanda natin, yun ang ating pinangawakan, banal kasulatan upang malaman natin katotohanan nang sa ganun tumibay ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya nagmumula sa katotohanan ng ating napapakinggan tungkol kay Kristo. At ang banal na kasulatan ay nagtuturo kung sino ang Diyos at ang banal na Trinidad. Ngayon, ang banal na kasulatan, ikatlo, nagtuturo pagkatapos ng sa Diyos at banal na kasulatan, ano ang kasunod nun? Tinuturo na ang Diyos ay nagtakda. Nagtakda siya ng lahat ng bagay na maaaring mangyari. No? Nagtakda in the beginning. Pag sinabing in the beginning, hindi ibig sabihin walang nangyari bago magsimula. Nagsimula lamang simula nung likhain ang time and space. Ang world. Doon lang tayo nagkaroon simula. But before that, mayroon na nangyari. Andun yung election of God, the love of God, the Trinity. Nandun na sila lahat. Okay? Ngayon, upang ang mga tinakda ng Diyos ay matupad, anong ika-apat na tinuro ng 1689? Nilikha. Okay. Naglikha ang Diyos ng lahat ng bagay, maliit hanggang pinakamalaki, sa hindi nakikita at nakikita, upang matupad ang kanyang itinakda. At upang masigurong matupad ang kanyang itinakda, anong kasunod na itinuro ng 1689? Providence of God. Kaya lahat po ng itinakda, tinitiyak ng providensya ng Diyos na lahat yun ay mangyayari, walang aksidente, walang nagkataon. Ngayon, sa lahat ng itinakda ng Panginoon, kabilang dito ang pang-anim na lesson. Ano ito? Pagkahulog ng tao sa kasalanan. So sa mga katwid, hindi pala inosente ang Diyos sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Right? Kasi mayroon siyang itinakda. Anong itinakda ng Diyos? 200. Pagsuway, kamatayan. Pagtupad, buhay. Okay? Ngayon, nilikha niya ang lahat ng bagay upang mangyari. Katungkulan ng tao, dapat gawin lamang ang buhay at gawin lamang at hindi ang kamatayan. Bakit? Nakatakda na. Kaya nga, dahil si Adan may free will, mas pinili niyang labagin ng Diyos. Anong resultang nakatakda? Death. Physical and spiritual. Kaya dapat nating ma-familiar yung ating doktrina, mga kapatid. Una, God's Word, then God and the Trinity, then the decree of God, pagkatapos creation, then providence, at ito na tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagbagsak ng kasalanan. Walang ibang makapagtuturo niya ng tama. Hindi kung sino-sino mga tao, kundi banal na kasulatan lamang. So ngayon, sa ating pagpapatuloy, lahat ng itinakda ng Diyos ay kanyang pinamamahalaan ng kanyang providensya na lahat ay maging totoo. Ito man ay para doon sa kapahamakan at ito man ay sa buhay, alam ng Diyos, soberano siya. Meron siyang plano dyan. So, ang pagbagsak ng tao ay hindi nagkataon. Ito ay nakatakda na mula pa lamang sa walang pasimula. Before the beginning, ay nakatakda na po ang life and death. Okay?
na kung may pagsuway ay mayroong kamatayan at mayroong obedience ay mayroong buhay. So tignan natin ngayon ang ating pagpapatuloy. Natalakay natin nakaraan pero gusto kong ibalik para mananaliwa sa atin ang tungkol sa doktrina, the fall of man. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya at pribilehiyo na maaari kaming umupo sa inyong pong paanan upang pakinggan ang inyong mga salita na siya makapagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman na kami po ay makatayo sa aming pananampalataya sa inyo, makapaglingkod kami ng matuwid at makapamuhay kami ng kabanalan dahil po sa iyong salita na nagsasalita sa amin sa tuwing ito'y aming pinapakinggan at binabasa. Kaya Panginoon, patibayin niyo kami sa aming pananampalataya ngayon tungkol po sa pagbagsak ng tao sa kasalanan at ang kasalanan at ang kaparusahan ay maalaman namin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, bumagsak na ngayon ng tao sa kasalanan. Tanda natin mga kapatid, 1689. Bagamat bumagsak ang tao sa kasalanan, ang dakilang pagkasoberano ng Diyos, lahat ng maaring mangyari ay pinamamalaan ng kanyang banal na providensya. So natalakay natin anong gusto ko lang balikin. Una, tinuturo ng banal na kasulatan. Number one, tinuturo ng banal na kasulatan ang pagbagsak ng tao. Hindi kung saan-saang alamat tayo makikinig when it comes to the fall of man. Dapat based tayo sa katotohanan na ipinasulat ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. So ang banal na kasulatan nagtuturo tungkol sa pagbagsak ng kasalanan. Now 1689, nandiyan po yan, ayan po ay pang-anim na lesson at kinopya ko na po ang bawat paragraph dito po sa aking outline. Kaya babasahin ko ang paragraph 1. Lesson 6, paragraph 1, ganito po ang pagkakasabi. Ang tao ay nilikha ng Diyos na matuwid at ganap. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang matuwid na kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay nagsasaad ng buhay na nakasalalay sa kanyang pagsunod. At nagbabanta ng kamatayan kung siya ay susuway. Ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang tuksuhin si Eva na magkasala. Pagkatapos nito, si Eva naman ang humikayat sa kanyang asawa na si Adan na magkasala. Kusang loob na sinuway ni Adan ang kautusang nakasulat sa kanyang puso at kanya ring kinain ang ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pinintulutan ng Diyos na maganap ang lahat na ito bilang katuparan ng kanyang matalino at banal na layunin. Yung kanyang itinakda. Okay? Kanyang pinamamalaan ang lahat ng ito ng providensya para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Now, dito po sinasabi, sa pagbagsak po ng tao sa kasalanan, tanda natin na ang tao po ay nilikha ng Diyos na matuwid at ganap, pero hindi siya Diyos. Na hindi siya maaring magkasala. Mayroon siyang free will. Okay? So, tinakda ng Diyos, ay nilikha ng Diyos, ang tao ay matuwid, ganap. At binigyan siya ng isang matuwid na utos. Binigyan siya ng isang matuwid na utos, at kung ito'y kanyang susundin, mananatili siya sa buhay. Mananatili siya sa presensya ng Panginoon. Ngunit kapag ito'y kanyang nilabag, tiyak siyang mamamatay, batay sa kautusan, Genesis 2, 16 to 17. Na marami nagsasabi na yung bunga na yun ng punong kahoy ay masama. Andun yung kasalanan. Pero kung titignan natin ang conclusion ng Panginoon sa creation, Genesis chapter 1 verse 31, and God beholds, He saw, nakita ron ng kanyang creation, it was very good. Very good lahat mga kapatid. Lahat po ay mabuti, wala pong masama. Nangyari lamang na ang lahat ng mabuti naging masama nung bumagsak ang tao
sa kasalanan, Genesis chapter 3. So therefore, even sex before Genesis 3 is good. Hindi po masama. Sapagkat doon pa lamang sa chapter 2, inutos na ng Panginoon, go and multiply. Meaning to say, meron silang kakayanang mag-multiply na hindi dapat dumaan ng kasalanan. Kaya lahat po ay mabuti. Pero dahil po pumasok po ang katusuhan ng ahas, sino ang nagturo sa katusuhan ng ahas? Si Satanas. Now, yung pong tahanang yun, Adam and Eve, at ang pangakong mga anak, maging pamilya, the paradise, ito ay tulad ng tahanan natin. Sa tahanang ito, sa paradise, may nilikha ang Diyos, ayon doon sa chapter 3, verse 1, na isang ahas na tuso. Marunong, mahusay magsalita, mahusay sa lahat. Yung kahusayan yon ginamit ni Satanas. Yung kahusayan ng tusong yon ginamit ni Satanas upang gibain ang pamilya. Nais ko i-apply ito sa buhay natin. Mayroong tinatawag tayong black sheep sa ating family sapagkat siya yung gumagamit o gumagawa ng hindi maganda sa atin, namamantsahan ng ating pamilya. Pero alam ba niyang ginagamit siya ni Satanas? No. Even yung snake, hindi pa siya snake na gumagapang noon. Maaaring may paa siya dahil hindi natakot si Eva. Nagkaroon lang siya ng paggapang dahil sinumpa na siya ng Diyos. Genesis chapter 3, simula sa verse 7 at tuloy-tuloy, nagagapang ka. Kaya siya naging ahas na tulad nakita natin. But before, maaari siyang magandang creation ng Panginoon. Very talented. Pero yung kanyang katusuhan, ginamit ni Satanas. Minsan sa family din natin. Mayroong tuso. Mayroong kumakalat na mga iba't ibang salita para gibain ang pamilya. Maging sa trabaho, sa kumpanya, mayroong instrumento ni Satanas. Hindi niya alam na siya instrumento ni Satanas, but Satan ang nagtuturo sa kanya. At ang alam nitong taong ito, yung snake nito before, matalino siya, ang galing-galing niya, ang usay niyang panahon, alam niya ang word of God. Pero hindi niya alam, si Satanas ang nagdikta sa kanya. Iwasan natin to sa ating pamilya na kung mayroong hindi magandang pagkakaunawan, dapat ayusin. Dapat alisin na yung ginagawa ng Satan. Ito ngayon eh. Kaya sa pamilya, mag-ingat kayo sa paghatid-hatid ng salita. Mag-ingat kayo pag bibitiw ng salita, lalo ngayon, text. No? Dahil yung kaisipan ng mga taong pinadalhan mo, nag-overreact yun eh. Sumasama loob niya, mismo sa kapatid niya, minsan sa nanay niya, sumasama loob niya dahil sa pagtawid-tawid ng message. Instrumento ka ni Satanas. At napakabigat yan. Pero hindi mo alam, instrument ka. Even people surround you, hindi alam na ikaw ay ginagamit sa Satanas. Pero ayon sa Biblia, Satan lang ang siyang gumagamit sa tao, lalo na kung ito ay medyo talented, mahusay. Ingat po tayo sapagkat ito yung beginning ng the fall of man. Wasak po talaga lahat. Simula kay Adan. Nagsimula kay Eva. Si Eva ngayon ang pinaka-minsahero para kay Adan. Adan, okay naman, di naman masama. Sabi ng Diyos, biro mo, kalahin mo, hindi pala tayo pinakain nitong bunga nito kasi magiging, sabi, ang Diyos, ayaw niya magiging Diyos tayo. At hindi naman daw tayo mamamatay, sabi ni Ahas. See? Yung palakad po ng message. At itong si Adan, mahal niya itong tao, kinain niya.
Deliberately. Hindi na siya nagtanong. Hindi siya nangatwirang masama yan. Tinanggap niya agad. Paano nasira ang buong sansinukob? Dahil sa kasalanan ni Adan. Dahil ang kasalanan po ay isinisi kay Adan sapagkat willingly, bukas ang mata, buong puso, tinanggap, sumuway sa Diyos. So, ang paglabag ni Adan ay paglabag sa malayang kalooban. Alam ni Adan ang utos ng Diyos. Alam nating Kristiyano tayo, pero tumatanggap tayo ng message ng ahas. Sabi nga sa YouTube, mayroon daw ahas sa Malacanang. Puting ahas. Ibig sabihin, messenger of destruction. Kaya nagkakagulo-gulo yung ating gobyerno ngayon dahil sa mga mensahero eh. Kung ano-ano mga vlogs na yan eh. Maging sa ating trabaho, kumpanya o pamilya, nasisira dahil dyan. Kaya mag-iingat tayo. Si Eva po ang na-tempt. Pero si Adan po ang tuwirang nagkasala. Sapagat alam niya, ngunit hindi niya pinigil. 1 John 3:4, ang sabi, ang sino mang gumawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Hindi sinabi ang kasalanan ay nagmula sa tentasyon. No. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Once tinanggap mo na yung panghihikayat ni Eva, giba na sarili. At ikaw naghatag ng mensahe, nakagiba ka na ng isang tao, gigibain mo ikalawa, gigibain mo tatlo, gigibain mo pang-apat, hanggang sa giba na ang buong pamilya. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na maunawa natin. So anong wisdom ang ibinibigay po ng fall of man? Anong karunungan ang ibinigay ng paglabag? Well, ang sabi dyan, sa Banal na Kasulatan, nalaman nila kung ano yung mali at tama. Pero yung pagkalaman ng mali at tama ay buhat na sa paglabag. Si Adan before, alam niya kung ano yung mabuti at masama. Pero ngayon, higit pang nalaman mula sa kanyang kasalanan kung ano yung mabuting masama sapagkat sa kanyang sariling karanasan, naramdaman niya kung gaano kapait yung kamalian. Nakita niya kanyang sarili, hubad siya. Kailangan niyang magtago, kailangan niyang magtakip ng ganito. Lahat, i-cover niya, lahat ng kanyang sarili. At nagtatago siya sa Diyos. Natatakot siya. Tinawag siya ng Panginoon. Hindi sabihin, hindi alam ng Panginoon, kundi tinawag si Adan upang malaman ano ba ang kanyang kasagutan. Adan, nasaan ka? Nagtatago ako. Natatakot ako sa iyo. Yun po yung pait ng bunga ng kasalanan. Pero, niloob ng Diyos ang lahat. Hindi dahil sa nagawa na, kaya niloob ng Diyos ang kasalanan. No. Itinakda na yun. Ngayon, magdurusa ang tao. Magdurusa ang tao. Pero still, God is in complete control. Alam niyo kung bakit? Kung walang control, wala pong maliligtas kung hindi kontrolado ng Diyos. So, no outside of His sovereign will, wise will, purpose, and glory, wala pong lumalabas dyan. So, ikalawa, so yun po yung pagbagsak, pagsimula at kahulugan. Pangalawa, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin tungkol sa kumakatawan sa kasalanan. Now, alam natin kung sino yung kumakatawan dito. Paragraph 2, ganito ang sabi. Dahil sa kasalanan ito,
ay nawala ang dating katwiran at pakikisama sa Diyos ng ating unang mga magulang. Yan po ang sabi. Kasangkot tayong lahat sa kanilang kasalanan. Dahil dito, naranasan ng lahat ang kamatayan. Ang lahat ng mga tao ay naging patay dahil sa kasalanan at ang kanilang buong katawan at kaluluwa ay lubusang nadungisan. So lahat po ng tao involved sa kasalanan ni Adan. Sila yung nag-represent sa atin, sila yung kumakatawan. At dahil sila po yung kumakatawan sa atin, ang kasalanan ay naisalin sa atin. Nakaapekto ito sa kanilang mismong buhay, nakaapekto rin ito sa atin, mas terribly pang nakaapekto sa atin. Sapagkat tayo sa kanila, sila sa atin. Imputation, yun po yung doctrine ng imputation o yung pagkabilang ng kanilang kasalanan sa atin. Hindi natin ibinoto si Adan, pero siya ang kumakatawan sa ating lahat. Now, maaari magsasabi tayo, unfair yan. Pero tignan natin, talakayan natin nakaraan yan, unfair yan. Pero tignan natin ang tatlong resulta ng pagkahulog, pagkaka-representante ni Adan sa Eva. Unang-una is pagkahiwalay sa Diyos. Tayo po'y nahiwalay na sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang pagkahiwalay natin is eternal. Wala pong makapagbabalik yan. Kahit si Soriano, hindi pwedeng maibalik yan. O sa anumang relihiyon, hindi may babalik yan. Tanging Diyos lang ang makapagpapanauli sa atin sa pagkakahiwalay sa Kanya. For all have sinned and fall short to the glory of God. Romans 3:23. So, tanging grace of God ang makapagbudugtong sa atin. Kaya nga, God still in control. Kahit na tayo bumagsak, dahil sa kasalanan ng tao, hindi dahil ang Diyos ang nagturo sa kanila magkasala. Pero ang Diyos is gracious pa rin. Mayroon pa rin siyang covenant sa atin. Next time, yun ang pag-aaral natin. So, ang tao ay nagkahiwalay. At pagkatapos, nahatulan ng kamatayan. Ang tao po ay nahatulan ng kamatayan sapagkat the wages of sin is death. Alam nyo ba, ngayon pa lang, sa panahon natin to, marami sa atin dito, o may ilan sa atin dito, nasa hatol ng kamatayan. Meaning to say, papunta kang impyerno, kaibigan. Kung hindi ka pa nagsusuko ng buhay mo kay Kristo. Saan yung brad? Saan yung pastor? Basahin natin ang Romans. John chapter 3. John chapter 3, ang sabi po sa 16, okay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man, whoever, sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung assurance sa mga taong nagbibigay ng kanilang buhay kay Jesucristo. Sumasampalataya sila that si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pero kung hindi mo sinampalatayanan yan, at hindi mo iniintindihan, mga kapatid, 18, basahin natin. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tapos na po. Simula po nung si Adan ay nagkasala, nahiwalay na po ang tao dahil po sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan is hell, death. Kaya ang tao, hanggat hindi sila sumasampalataya, hiwalay sila, nasa paghahatol ng Diyos. Ang tanging solusyon, ibinigay ng Panginoon ng kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, siya'y makapanumbalik sa Diyos at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kung napapanood niyo yung zombies, kung tawagin yan the living dead, actually, normal ang tao ngayon mga living dead. Nabubuhay sila sa sa kasalanan, patay sila sa spiritual. Anytime na sila po ay namatay, sapagkat sinasabi sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, once lang, and after that is judgment. Why? Sapagkat nandun sila sa pagkahiwalay. Sila ay makasalanan. Sila ay na-judge na. So therefore, ang kasunod nun is hell.
Kaya ganun na lamang po ang ating pagpupursigi na ipaunawa ang Ebanghelyo, ang salita ng Panginoon. Na paano natin malamang Christian ka na kung meron kang tunay na pananampalataya at ligtas ka na? Kailangan kang magpasakop sa ordinansa ng Panginoon, baptism and Lord's Supper. Kailangan kang maging miyembro ng isang katawan ni Kristo. At yun pagsimula namin, pag-aaral namin last week, bakit kailangan maging miyembro? Una po, ako'y magpapamiyembro sapagkat ako'y nagpoproklama na ako'y Kristiyano. Ikalawa, ako'y nagpoproklama na ako'y nakakomit sa isang lokal na iglesia. Even Paul, Apostle Paul, kailangan siyang interviewin kung talagang totoo siyang Kristiyano sapagkat takot ang lahat ng tao dahil siya'y mamamatay Kristiyano. Pero nung siya po ay na-convert na, kailangan siyang dumaan doon sa mga apostles para siya interviewin. Kung talagang totoo ba ang kanyang confession as a Christian, totoo ba yung kanyang ginagawa na siya maraming nadadala kay Kristo? Hindi porke marami kang nadadala kay Kristo, you're a Christian. Kahit mga kulto, maraming nadadala sa pangalan ni Kristo, pero sila'y patuloy sa kapahamakan. Matthew 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng langit. Kaya not all Christians who declared as Christian siya, kailangan patunayan mo. Patunayan mo. Alam mo dapat ang banal na kasulatan na hindi naman kailangang maligtas ka, kailangan kabisadahan mo ang kasulatan. No, you believe in the gospel. Yun lang kailangan. You believe Christ through the gospel, through the preaching of the gospel. Ganun lang kasimple. So, yun po yung resulta ng pagkabagsak. Pagkahiwalay, pagkahatol sa kamatayan, at ikatlo, pagkamasama ng tao. Total depravity of man. Na-drawing ko na sa inyo, ang baso. Malinis na malinis ang baso. Malinis, ganun po ang kalagay ni Adan. Very clear, crystal clear ang kanyang buhay. Pero nung siya nagkasala, isang patak lang po ng asido o isang patak ng tinta, lahat yan mansado ng tinta, madilim. Walang mabuti dyan. Lahat po'y masama, walang mabuti. Kung tawagin yan, total depravity. Dahil wala pong mabuti, wala siyang kaunting kakayanan para sa espiritual na pangangailangan niya sa buhay. Patay siya. Dead spiritually. Kaya nga, napakalaga po na mabuhay muli sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Then ikatlo, mga kapatid, tatalakayin natin the last time. So nakita natin ang pagbagsak ng taong kahulugan nito, ang kumakatawan ng kasalanan. Pangatlo, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng original sin. Alam natin yun, original sin. Again, paragraph 3, ganito ang sabi sa ating 1689. Ang lahat ng tao ay nanggaling kina Adan at Eva. Sila ang kumakatawan sa buong sangkatauhan. Dahil dito, ang lahat ng tao ay binilang sa kanilang sala. Gayon din, mula sa kapanganakan, ang lahat ng tao ay may masamang likas na galing sa unang mga magulang. Dahil dito, ang lahat ay sumasailalim sa kapuotan ng Diyos, mga alipin ng kasalanan at mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Ito rin ang dahilan ng pagdanas ng tao ng lahat ng uri ng kahirapan. Spiritual man, physical man, ngayon at magpakailanman. Tanging ang Panginoong Hesus o si Kristo ang makapagpapalaya sa tao mula sa lahat na ito. So ang batayan po ng original sin, ito po ay organic. No? Human source. Ito po ay natural
na dumadaloy sa lahat ng sinisilang. Lahat ng kay Adan ay makasalanan. Taglay ang original sin. Sila'y kumakatawan sa atin upang anuman ang ginawa nila, doon pa lamang sa Garden of Eden, ginawa din natin. Ginawa din natin. So, marami nang sabi dyan, unfair, no? Pero actually, Adam and Eve, lalo na si Adan, Adam only, ang tinaguriang federal head. Siya yung legal head, hindi si Eva. Sapagkat si Adan po ang kumakatawan sa lahat po ng tao. Sapagkat nasa kanya ang karapatang ibinigay ng Diyos na mamahala sa kanyang pamilya at siya ang nagkasala. Kaya lahat po ng ginawa ni Adan noon, kasama si Eva, ay ginagawa din natin actually ngayon. At masasabi, gaya na pag-aral natin last time, unfair yan. Kasalanan ni Eva sa kanya lang yun. Kasalanan ni Adan sa kanya lang yun. Pero alam natin, nagmula tayo sa kanya. Kaya, anuman ang ginawa ni Adan, damay tayo, konektado tayo. Pag sinabi mong hindi pwede, alam mo, pag sinabi mong hindi pwede, wala kang kaligtasan. Sapagkat, pagdating po sa justification, kung ano ang ginawa ni Jesus, mapapasayo rin. By imputation. Kamatayan ni Kristo, yung kanyang righteousness, yun yung ibinihi sa atin ng Diyos. Upang sa tingin ng ating Diyos Ama sa ating buhay bilang Kristiyano, walang kasalanan, kundi ang katwiran ni Kristo ang nakabihis sa atin. Kanya nga, ating basahin ang Romans 5:17-19. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamagitan ng isa, ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang mag-ahari sa buhay sa pamagitan ng isa na walang iba kundi si Jesucristo. Okay? Kung tumanggap tayo kay Adan ng lahat ng kabulukan, lalo pa tatanggap tayo ng katwiran dahil kay Kristo. So, parehong imputation. 18, kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang katulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Justification. Pag-aaring ganap. Pag sinabing pag-aaring ganap, mga kapatid, kung titignan tayo ng Diyos, walang nigabuhok na kasalanan. As if hindi tayo talaga dumanas ng kasalanan dahil inaring ganap tayo kay Kristo. Di tulad ng mga convicted criminals sa kulungan, kahit na sila po'y napalabas na for life, pero andun pa rin pangalan nila. Criminal pa rin, convicted pa rin, naka-remain pa rin yung kanilang listahan. Pero sa atin, kapag tayo po ay sumampalataya kay Jesus, inaring ganap tayo ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo, walang makitang kasalanan sa atin. Marami pong tumatanggap sa Diyos every Sunday sa ibang iglesia dahil hindi po alam the true doctrine of justification. Kasi pakiramdam na nagkasala sila ngayong Sunday, kailangan mag-confess ako, mag-altar call ako doon. No? Susurinder ako, tapos patatawarin ako ni pastor. Hindi po nila alam kung gaano po yung pag-aaring ganap, justification. Na tingnan nyo, ang sabi po sa umatras tayo, ay lumundag tayo sa chapter 8. Chapter 8 ng Romans. Ganito po pagkasabi sa verse 1. Ngayon, sabi nga, ngayon nga, after na ipaliwanag ni Paul kung paano po pinatawad, niligtas at ginastify ang mga makasalanan,
Ang sabi niya rito sa chapter 8, ngayon ay wala nang katulan sa mga na kay Kristo. Sa English po, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag sinabi pong no condemnation, ito po, yung ating pong remaining sin, okay? Andito tayo sa kumakatawan pa pala, no? Sa original pa pala tayo. Okay. Pag sinabi pong no condemnation, ito po yung assurance natin. Hindi ko masabing security, but assurance. Assurance na kapag tayo po'y na-justify, kailanman hindi ka na ikukondemn ng Panginoon. Kahit na ikaw ay bumagsak sa kasalanan, hindi ka makukondemn. Sapagkat yung righteousness ni Christ, ang suporta natin. Natanda natin, sa aking introduction, ang sabi ko, bagamat bumagsak ang tao sa kasalanan, ang dakilang pagkasubirano ng Diyos, lahat maaring mangyari ay pinamamalaan o namamahala rito. Now, pag ikaw po ay na-justify, take note dito sa mga Kristiyano na laging nagko-confess ng kasalanan nila na mapupunta sa impyerno. Hindi na kayo mapupunta sa impyerno sapagkat pinatawad na ang ating original sin. No? Tayo po'y pinatawad sa ating original sin. Ang original sin na yon ay minana natin kay Adan. At ang righteousness ni Christ na ang nasa atin. But, yung presence o power of sin nandiyan pa rin sa atin. Ang wala sa atin is the condemnation of sin or penalty of sin sa impyerno. Kaya hindi ka na makukondemn. Kailangan lang mamuhay tayo sa kabanalan. Paano? Confess. Right? Kaya pagka ang isang Kristiyano na justified na, no more condemnation. Kahit magkamali ka. Yan ang kagandahan. Pero, hindi natin masabing eternal security, sapagat ang eternal security ay dapat based doon sa holy life natin. Kung nagpapatuloy tayo hanggang wakas, meaning to say, you have that eternal security. At hindi ka naman makapagpapatuloy sa kabanalan kung wala kang assurance ng iyong salvation, yung iyong eternal salvation. Kaya nga, wala tayong tulad ng ibang mga Baptist na once saved, always saved. Totoo yan, half lang yun sa atin. Once na saved tayo, we are persevered by God. No? I mean, preserved by God. Tayo po yung nagpe-persevere, pero dahil tayo pinipreserve ng Panginoon, justified, wala na po tayong ikakatakot sa ating pong nagawang kasalanan. So dito po sa ating pong binasa sa original sin, mayroon itong dual na essence. Mayroon pong magkakambal ito na hindi po laman, na hindi po magkahiwalay pagka nasa yung original sin. Unang-una po, kung tawagin is yung guilt imputed and corrupt nature conveyed. So nandun po yung sa atin yun. Yung guilt na yun. We have Adam's bad record. Taglay natin ang masamang record ni Adan at binilang ito sa atin. Tayo po ay kasing makasalanan kay Adan. At the same time, yung corrupt nature ni Adan ay kinonvey sa atin, ipinasa sa atin. Yung evil na kalikasan ng kasalanan. So we have Adam's heart. Taglay natin ang puso ni Adan. Sa guilt naman, taglay natin ang record ni Adan
At sa atin namang kabulukan, we have Adam's heart. Nasa atin lahat ng pagkiling na magkasala. Mas mahal natin ang evil. Nagtatago tayo sa Diyos. Nagtatago tayo sa ating kapwa. Nahihiya tayo. Naninisi tayo ng iba upang takpan ang sarili mong kasalanan. Di ba ganon? Mga hatid-hatid na salita. Kaya siya naghahatid ng salita para takpan ang kanyang sariling kabulukan. Gusto niyang tingin sa kanya ay laging matuwid. Tama siya, kaya dapat paniwalaan. Pero hindi niya alam, instrumento siya ni Satan na sinisira ang buhay ng kabila. So nakuha natin ang kalikasang ito kay Adan, hindi sa ating magulang. Hindi sa ating mga magulang. Marami po kasi ganyan, yes, mana tayo ng ating mga magulang. Pero when it comes to our kabulukan, corruption natin, taglay natin ang puso ni Adan. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag kang magulang na Kristiyano, hindi ka naman automatically Kristiyano din na anak. So hindi natin nakuha yung kabulukang yun sa ating mga magulang, sapagkat kung ang puso ng magulang ay talagang naligtas na, ay dapat pati anak automatically ligtas na rin. So ang consequences ng original sin, sa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng ating magulang, ibinuntis na tayo sa kasalanan. Kaya pati yung batang nasa sa sinapunan, ay may kasalanan, mga kapatid. Huwag mo sabihing anghel yan. Well, dahil sa pagmamahal natin at pagkahanga natin sa bata, mukhang anghel. Anghel talaga para sa atin. But sa katotohanan, alamin natin ang ating doctrines of original sin. Nasa kanila yon. Ang sabi nga ni David, Psalms 51 verse 5, narito ako'y pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Even David, inspired by the Holy Spirit, ipinakita sa kanya yung kanyang sarili sa sinapupunan ng kanyang ina. At yun ang dapat nating alaman. So, ang mga anak natin, dapat silang dalhin sa katwiran ng Diyos. Pakilala si Kristo hanggat maaga pa. Sapagkat pag oras na nagkaroon ng edad yan, 2 buwan, nandudura na yan. Nandudura, nagtatantrum na yan. Alam mo, binging-bingi ako mahilig kasi kami sa SM eh. Every Monday, nandun kami mag-asawa, binging-bingi ako sa mga bata, nagsisigawa, nagtatantrum talaga. Mga nanay naman, naku, dagdagukan yung mga magulang na ito. Sabi ko, well, hindi ko masisi. Hindi nila alam yung kasulatan eh. Kaya nga nasulat ang banal na kasulatan upang malaman natin ang lahat ng katotohanan kung ano ang ating responsibilidad at kung ano yung dapat nating tanggapin kaligtasan. So, pagdating po dyan, yung original sin na sa atin, ang kurap na ito, natural, ang kasunod niyan is actual sins. Actual sins. Gagawa ka talaga ng kasalanan dahil ikaw ay makasalanan na. Tignan nyo, sa paragraph 4 sa ating 1689. Ganito ang sabi, ang mga kasalanang ginagawa ng mga tao ay bunga ng kanilang masamang kalikasan. Corrupt nature. Dahil sa kasamaang ito, ang lahat ng mga tao ay nakahilig sa lahat ng kasamaan. Sinisira sila ng kasalanan. Sila ay lubos na walang pagnanais na gumawa ng mabuti at salungat sila sa lahat ng kabutihan. Tingnan yung ginawa ng Satan. Walang kamalay-malay yung ahas. Ginamit ni Satan upang lahat ng kabuktutan ni Satanas mapunta doon sa ahas at lahat ng katalinuhan ni ahas mapupunta sa mag-asawa. So ito'y tumutukoy, yung actual sin, tumutukoy sa ating personal na pagsuway sa utos ng Diyos. Ito na yung ating responsibilidad. Hindi natin pwedeng sisihin si Eva, hindi natin pwedeng sisihin si Satanas, kundi yung ating sarili.
So ang ugat po ng ating pong responsibilidad o yung ating aktong ginagawang kasalanan is the original sin. So isang kamalian po, para po sa mga Kristiyano, tulad ko, nagkamali ako before, na kapag ka ikay pinatawad na, well, hindi naman actually nagkamali, pag pinatawad ka na sa iyong original sin, natural. Wala ka na sa penalty, impyerno. Pero nananatili pa rin yung kasalanan. Yung original na yun, kung tawagin sa Biblia, is remaining sin. Nananatili. Sa Bisaya, naglublob na kasalanan. So ang ugat ng lahat ng ating ginagawa ay dahil mayroon tayong kasalanan. Original. So isang kamalian, na isisi natin lahat sa original ang kahatulan natin sa impyerno. Hindi natin sinasama yung ating aktong ginagawa. Sapagkat we ourselves ang nag-disobey sa law of God. Sin is the disobeying of God's law. Hindi natin isisi dun sa original. Yung original, nandyan yan, nag-uudyok sa atin, pero we do the act. Tayong gumagawa ng actual sins. Tayo mapapa-impyerno dahil sa ating mga ginagawa. Katulad ng pakikiapid, katulad ng fornication, ng adultery, ng lies, ng lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkukunuri, pride. Yun ang magdadala sa tao sa impyerno. Kung hindi ka pa Kristiyano. Sapagkat kung Kristiyano ka, lahat po ng penalty sa impyerno ay pinatawad na. Subalit, nagagawa para natin ang mga actual sins because of the remaining sin. Kaya tayo nagsasuffer ng consequences at mabigat pa ang sufferings ng consequences sa mga Kristiyano sapagkat we know already. Mayroon na tayong new nature. Alam na natin to, pero ginagawa pa rin natin. Nagchichismis pa rin tayo. Nagmamaritis pa rin tayo. We do it deliberately. So mas mabigat po ang consequence diyan. Magdurusa ka talaga. Pero not necessarily, papunta ka sa impyerno. But you will suffer. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Colossians 3, I think verse 5, patayin ka agad ang kasalanan. Patayin ka agad. Putulin ka agad. Pwede kang hindi magkasala as Christian kung alam mo ang doktrina. Pwede kang hindi magkasala. Sapagkat dumating pa lamang temptation, cut it off! Pero sa mga unbelievers, sa mga wala pang Kristo, sila po ay patay sa kasalanan. Sila po ay nasa hatol ng kasalanan. Kaya lahat ng kanilang actual sins na ginagawa, siyang magtutulak sa kanila, siyang magdudugli ng apoy sa impyerno sapagkat ginagawa nito ng sadyaan. Bakit nila naggagawa? Because of total inability. Hindi na kaya. Hiwalay sila sa Diyos. Dead spiritually. Kaya yan ang epekto ng original sin sa tao. Total depravity. So lahat po ng pagkatao ng tao, mula sa isip, mata, puso, depraved. Manchado po ng kasalanan yan. Kaya wala pong magagawa. Then lastly, mga kapatid, tapusin ko na ito. Please, forgive me. Medyo mahaba. Tapusin ko na yung ating pong doctrine about remaining sin. So nakita natin, the fall of man sa kasalanan, at kumakatawan sa kasalanan, ikalawa. Ikatlo, original na kasalanan. Pang-apat, aktong kasalanan. At panghuli, ang remaining sin. Hindi na po ito magtatagal. Paragraph 5. Sa buhay na ito, ang kasamaan ng kalikasan ay nananatili sa mga ipinanganak na muli. Nananatili pa rin sa mga Kristiyano. Nandiyan pa rin yan. Di ba?
Bagamat ang mga ito ay pinatawad at pinatay sa pamamagitan ni Kristo, gayunman ang masamang likas na ito at lahat ng kanyang mga gawa ay tunay at totoong kasalanan. Totoo pa rin, mga kapatid. So ang kabulukan ng kalikasan remain sa mga Kristiyano. Nandiyan pa rin sa atin yan. Kung tawagin yan is indwelling or remaining sin. Nang sabi ni Pablo sa Romans 7:7, ang sabi niya, may mga bagay akong gustong gawin pero hindi ko magawa. Pero yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Hindi na akong gumagawa yan, kundi ang isang batas na sa akin, walang iba kundi ang kasalanan. Remaining sin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Basahin natin yun, Romans 7, verse 14. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko, subalit kinapuputan ko iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasangayon ako na mabuti ang kautusan. So, ang kautusan ang nagpipigil sa atin. Kaya sabi ni Paul, mabuting kautusan. Subalit, verse 17, subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabutis na nanatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yun magawa. 20, subalit kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. 23, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kaya tingnan nyo mga kapatid, pagdating po sa Romans 8:1, sa Christians, ang pagkakasabi napakalinaw. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ, but the remaining sin remains in us. At ang remaining sin, kumbaga tawagin niyan laman, ay nakikipaglaban doon sa ating spiritual na kalagayan, the new nature. Hindi nagkahiwala yan. Hindi dalawa tayo, ha? Hindi tayo dualism. Isa lang tayo, but the remaining sin remain. Kaya ang sabi nga, pag ikay nagkasala, pag may kasalanan, putulin mo kaagad. Now, continue tayo ron sa verse dito sa verse 26, Romans 8, verse 26, continue. Ganito sabi, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong, I'm sorry, hindi ito. Sorry ha, mahalaga ito eh. Verse 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli kay Jesus ay nanatili sa atin, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kung mamuhay tayo sa dikta ng remaining sin, sabi po, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. So, hindi tayo mamamatay sa impyerno as Christian, pero maaaring iikli ang buhay natin. Sapagkat ang pag-disobey natin may nakatakdang kamatayan. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. Once to die.
Ibig sabihin, nakatakda na talagang kamatayan natin, pero nakadepende ito sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Pag sumuway tayo, sinunod natin yung hilig ng ating laman, yung ating remaining sin, bagmat wala na tayo sa penalty doon sa hell, but nandun pa rin tayo sa kabulukan ng kasalanan, ang sabi diyan, kayo'y mamamatay. So mapapadali ang buhay natin sa mundong ito. Like for example lang, kung punong-puno ka ng bisyo, yung bisyong papatay sa'yo, itinakda na eh. Sinunod mo yung laman eh. Sinunod mo yung hilig mo eh. Subalit, 13, no? Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kaya sabi sa Colossians chapter 3, patay natin anumang kasalanan. Kayo ay mabubuhay. Hahaba ang buhay natin. Sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung mahilig pong gumawa ng kasamaan at kasalanan, mapapaikli ang buhay natin. Kaya nga, yung remaining sin, hindi po biro yun. Bagamat wala na tayo sa penalty. But we are still in the power of that remaining sin. Someday, somehow, pagdating ng Panginoon sa glorification, mawawala na ang presence ng sin sa atin. Perfect na tayo. But in this life, we're struggling. Nakipag-away pa yung ating laman at spiritual life natin as a Christian. Pag sinunod natin yung hilig ng ating remaining sin, yung laman na yun, mamamatay tayo. Mahirapan tayo. Pag sinabing mamamatay, lahat po ng relasyon. Sapagkat ang kamatayan po, meaning to say, relationship. Pagka namatay ang iyo, pagka nagkahiwalay yung relationship, patay. May kamatayan na mamagitan. Tulad ng pagkahiwalay ng kaluluwa at katawan, death ang napagitan. Kaya anumang relasyon natin sa buhay dito, relasyon ng magulang, relasyon ng asawa, relasyon ng mga anak, relasyon sa trabaho, relasyon sa kaibigan, relasyon saan? Mamamatay. Magsasuffer tayo. Halimbawa, kung mandaraya ka, magpatubo ka ng sobra-sobra, mamamatay ka. Hindi tatagal yung negosyo mong yan. Bandang uli, mahuhuli ka pa. Kaya nga, Christian living is different from the world. Do not be conformed to the pattern of this world, but by renewing our mind. Live by the Spirit and not by the flesh. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, and I'm not the one who living in me, but Christ lives in me, and the life that I now live, I live it by faith. Mamuhay tayo spiritual. Mamuhay tayo sa Espiritu. Mga kapatid, tapos na tayo. Lesson 6. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Kulang ang panahon upang ipahayag ang iyong kadakilaan sa buhay po ng inyong mga tao at sa buhay ng mga wala pa kay Kristo. Punong-puno kayo, Panginoon, ng biyaya, kahabagan, kaawaan, paghihintay, mahaba ang iyong pasensya sa mga taong itinakda ninyo sa buhay na walang hanggan. Ngunit sila'y nagdurusa sa kamalian ng paniniwala at buhay. Nawa palayain niyo sila, Panginoon. Buksan niyo po kanilang puso upang sila'y lumapit kay Kristo at sumampalataya sa Kanya at tanggapin niya ang katwiran ng Panginoon na siya po'y mapawalang sala at maligtas. At tulungan niyo rin po kami, Ama, na lumago kami sa kaalaman sapagkat sinasabi ng Panginoon sa Kanyang sulat na kung kami nga'y tunay niyang mga alagad, mananatili kami sa iyong salita at malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa amin. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.